kaigsuunan, atong sugdan sa panimbahon, pinaagi sa pagdayeg sa atong buhi na Dios. So, dagan pa rin pagkanti sa sulod. Pwede pa tamaling ko diri So, para magsugod ta sa atong panimbahon, no? Pinaagi sa pagdayeg sa atong buhi na Dios, pinaagi sa pag-awit niya kaniya. O kinahanglan na akong matagusan na manindog ta. Atong awitan, atong buhi na Dios, ato siyang daygon, pinaagi sa mga awit. Atong awiton ng You Are My All in All. Kung kabisado ni mo ang kanta, pwede ni mo na ipiyong ni mo ang kanta o gawin siya. Nagpakita, Lord, sa imong dakong gugma kanamo, Ginong Dios, nga diin, pinaagis kaniya, Lord, nakabaton kami kaluwasan, ug
makabaton kami kapasayloan dira kanimo Ginoo. Lord, sa mong panimbahon karon Ginoo Dios, uban ni kami Lord. Ikaw Ginoo Dios ang maging sentro Lord. Ang imong pulong Lord may magatudlo sa matag usa ka namo Ginoo. O Ginoo Dios, labi na sa among mga kaigsuonan na padulong pa diri Lord. Ikaw po ang magaproteksyon kanila Ginoong Dios ug magabless ka namong tanan Ginoo. Kanimo lamang tanan dungog himaya ug pasalamat Ginoo. Sa pangalan ni Ginoong Hesus ang tanan nagingon. Amen. Ug amen. Pwede ang tamang lingkod. Amen. So may buntag sa atong tanan. Amen. God is good all the time. God is good. So matuod jud ka na ang Ginoo all the time. God is good jud. Di ba? Tungod kay makita man nato na sa tong adlaw-adlaw na pagkinabuhi. Di ba? Sa ayan tong kinabuhi abi nato kanang murag wala na pulos, di ba? Usahay nato murag na ta sa lugar na kini murag pamina nato lisod na kayo ta maka pamuhat, di ba? Lisod na kayo nato buhaton ang atong mga gusto, di ba? Pero makita nato ng Dios wala jud nagkulang dira ka nato, di ba? Kaya God is good all the time. So tinuod jud na. So karon mga igsoon, so sa makausa no may buntag ka natong tanan o mato kita sa mga mag-birthday no? Mag-birthday karon na si Mana. Napay mag-birthday si Pia Alan katong Friday. So celebrate na mo yung birthday dito sa Jade. So busog tayo nga to. So belated happy birthday kay Kuya Alan. So siya nga to ang tawag na dakilang magluluto diri sa simbahan. So siya po ang taga-limpyo diri so atong Friday nakita na mo nga katong si kusubing ulan. Grabe kay ang iyang pagkuan diri gilimpyuhan din niya simbahan. Diba? Kan para dili din mapuno og baha diri sa sulod. So daghang salamat sa kinabuhi ni Kuya Alan nga kanunay nga nagapagamit dira sa kahimayaan para sa atong buhi ng Dios. O isa na sa iyang kalipay na iyang imuon. Diba? So nabay mag-birthday pa karon na si Mana. Wala na. So bisan tuod gamay tanaw pero nindot gihapon kaayo na sa every Sunday na tong pagabuhaton makita na to atong kapwa na magtotoo nakauban na to sa pagsimba diha kaniya, di ba? Maginang-ingon sa uban na bisag asa pwede na to simbahon ang buhi na Dios, di ba? Bisag naka sa imong balay, bisag naa ka sa imong trabahoan, bisag asa ka pwede ni masimbahon ang buhi na Dios, pero mas nindot itong ato kang simbahan every Sunday, di ba? Mas nindot tong makauban ni mga kapwa na kaigsuonan every Sunday nga mudaig sa pambuhi na Dios. Bayan pagani sa Salmo chapter 122 verse 1, nga dito ang nalipay ako sa pag-ingon nila kanako, mangadto kita sa balay sa Ginoo. So isa ka dakong kalipay sa mga Kristohanon mo ang muadto sa simbahan every Sunday. So bisan tuon ay mga higpit na mga rules and regulations sa atong lugar apan ang pagsimba o pagdayo sa pambuhi na Dios dili nato na undahon tungod kay siya lamang ang angay na itong simbahon ng alagaran. Amen? Amen. So, karon mga igsoon, di man ta pwede makalamano sa itong kaigsuunan tungod sa mga rules, apan pwede gapon kita namo dahil sa itong buhi na Diyos. Diba? Itong awitan na itong buhi na Diyos o mga alawiton, ito siyang awitan o mag-awitan para sa pagkumusta katong kaigsuonan, di ba? Imbis na mo sikat sa ano na silang awitan o halinat sama-sama. Manindog tanan, pinahayang matalusan na manindog ta, at ang awitan ay halinat sama-sama.
So, bago tamato sa mga pagdaig sa pangbuhi ng Diyos, before tamato sa atong praise and worship, mato sa ta sa mga pag-ampo. So, ganina, before ta nagsugod na nag-request, ay na nag-quit sa kuha, tapos sana siya pwede ba ta mag-ampo sa pang panimbahon, kapag nga nag-ampo, tungod kay ang anak nila, Ate Daria, o Kuya Eman, si Kian, na dahil dinggi. So, ato siyang ipag-pray. So, kapag nga siyang ampo, no? O sa atong pag-ampo, atong ito po na ito atong ulo, ito yung nato atong matawag, napabatay mga, kasi napatay mga gusto na ipag-prayer request, atong kung i-appeal sa atong pag-ampo, no? O akong ginatawag ang manguna ni ini, nga si Soon na Kuya Joshua. Bago ta magsugod sa atong pag-ampo, nasa ko i-share gamay. Para ni sa para ni sa among apote o para sa imong pagkinabuhi po sa tang napadala sa kalibutan. Dili makita sa akon. Ako ang pinaka favorite verse na pwede na itong ikinabuhi. Samtang kung sa man imong suffer, kung sa man imong discouragement, may ginatubang mo karon o kasakit pa na ang ginatuyo lang sa Ginoo na ang ginahangyo sa mo sa Ginoo nga mag-focus ka sa iya ha. Dili lang kay sa karon kung sa imong sitwasyon karon, kung sa imong ikinabuhi karon, dapat tang mahimong maisugon diha sa pagkinabuhi. Muning makita sa Deuteronomy 31:6. Verse 6, pagmalikon kamo o pagmaisugon, ayaw ninyo sila kahadluki. Kay ubanan kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Dili kamo niya pakyason o biyaan. Di ba klaro kay mga igsoon nga sa pulong palangdaan nga ayaw ninyo sila kahadluki. Kay ana ang Ginoo, kay ubanan kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Dili kamo niya pakyason o biyaan. So kanamang mga discouragement nato, kanamang mga ginatubang karon natong nga problema, iampo na siya ha, iduol na siya ha. Kay siya lamang ang pwedeng makahatagana, siya lamang tanging makahil-ana, siya lamang ang pwedeng makabuhat ana. Kay walay laing Ginoo nga nagtindog sa tuwa karon. Walay laing Ginoo nga mo'y buliho kana, kundi ang Dios lang ang labing gamhanan sa tanan. Amen ba? So karon ato ang ampuan, magamputa, ito po na to ang mga mata. Mahigog mo nung mahan. Lord God, kami nagaduol diha kanimo Lord God. Kay nasayod ni Ginoo, nay mga panahon nga umabot jud sa mga kinabuhi Lord God. Kasakit man kini o kapakyasan Ginoo. Lord, isa ni kahagit sa mga Lord God, aron kami maligon diha kanimo Lord God. Isa na po sa kinabuhi ni Kian, sa anak nila Daria o ako ni Ate Santa Lord God, na kami nag-aampo Lord God, kundi lang ako, kundi kami Ginoo nga nag-aampo Lord God, nga ikapa ang iyang kasing-kasing Lord God, nga ikaw ang makapaayo sa iya Lord God. Ikaw ang dakilang doktor Lord God, nga makatabang o maka-heal siya Ginoo kung sa man ang iyang gibati karon ng sakit Ginoo. So Lord God, ikapa po ang kasing-kasing nila Daria o siya hambana Lord God, ang kasing-kasing guna-una Lord God, nga maduol diha kanimo, nga mag-ampo diha kanimo, nga naay kahadlok Lord God, kay nasayod ni ikaw lang ang makaayo sila ang anak Lord God, nga ilang musa yung debate ang adlaw Ginoo. Musa Lord God, salig na ko diha kanimo Lord God, kung sa man ang iyang naramdaman karong adlaw Lord, kung sa man ang iyang ginadala nga sakit Lord God.
kami nagaduod ya kami mga ikapa siya, Lord God. Kinasayot ni nakakadiha. Buhi sila ang kinabuhi, Lord God. Buhi sila ang unang nagkasing-kasing, Lord God. Nagtuo mi, Lord God, na maayon ni mga sakit, Lord God. Usa, Lord, salig na mo tanan diha kanimo, Lord. Kay ikaw ang labing banggitang Diyos na mo'y maka-heal ni Ginoo. Usa, Lord, kini akong ginaampo, ginapasalamatan, ginabalik na kong dungog, maya lamang sa mutilan ng Masya sa Kristo nga among manuluwas. In Jesus, our precious mighty name. Amen. Amen. Balik na kayo kong isi. Amen. Dagang salamat iso na Joshua. O inaudit na no, ngalingan sa pulong sa Dios na ito, kinahanglan na magmalig-on ta, dili kita mahadlok tungod kay ang saad sa Dios sa tuwa, pilit ta niya taligdan, ang pilit ta niya tiyaan. Diba? Ingan, sinong sa nakatato ang lisod na itong magian, ingan pa ito sa kung katong kaisa na ko nakita na kuan baka nang murag sayings God, pero kami pinanatak sa kung una na ito kasing-kasing nga dito if you have a problem, English lang to siya. Ako lang ano siya, ano dito sa English, if you have a problem or a big problem, if you have a big problem, don't say, hey God, I have a big problem. Diba? But instead, say, hey problem, I have a big God. Diba? Imbis may nga sa Diyos, Lord, ako kayang problema. Lord, ako kaya kong kalisod sa akong kinabuhi. Ang atong ingnon, uy, problema, mas dako akong Ginoo sa imuha. Diba? Kung dako man kay kang problema ata, mas dako akong Ginoo, kaya kanya tanggalon. Diba? So, tinuod na ang Ginoo, dili din ang niya biyaan, dili talitan. Kung namay kalisod sa itong kinabuhi karon, imani na ang Ginoo, dili siya gusto na ato na siyang tambayan ang problema sa tuwa. Ang gusto sa Ginoo, ato na siyang agian, kaya nga naman, pag makaagita kalisod sa itong kinabuhi, makakapunta, o mas mutubot, o mas muligo na atong pagtuo sila sa Ginoo. Diba? So, kaya karon mga igsoon, sigang salamat no, nga diin, sila ti Santa, sila ti Daria, ang pag-ampo dyan ang labing naging lihok silang kinabuhi. Diba? Kaya ganina pa lang pag ano siya, kidsay pwede ba natin ipag-pray ang anak nila kuan, diba? Kaya nga naman, Christian ang God, yun pa dito sa pulong sa Diyos na a prayerful Christian mo ang powerful Christian, diba? Mahimo kang powerful na Christian kung prayerful ka nga Kristohano, diba? Ang prayer ng God mo na siya ma-communicate ka natin nato sa Diyos. Meaning nagapangayong nagkusog dito sa King of King o Lord of Lord na tinugdan sa tanan ng kusog. Diba? Kaya di tangay mabalaka. Kung mabalaka man ta, karon lang na. Diba? Ang atong hunaon ang Diyos may muandam na mulihok niya. Diba? So, karon mga igsoon, upadayon na kita no, upadayon na kita sa unahan, kay angay dyan nato dayon na itong buhin na Diyos, kung angay nato siyang pasidunggan, ato siyang awitan, pinagi sa mga pagdayeg, dira kaniya, o akong ginatawag pag-usap, ang magdala sa pang-praise and worship karon nga si Igsoon na Per Joshua. Salamat, Bro Jess. So, mga igsoon, mga buntag sa bakosa sa matagsa ka na to, andam na ba ka? Mudahil sa tumuhay ng Diyos? Andam na ba ta simba diha kaniya? Ato siyang palakpakan. Pero manindog ka. Kung katuwa siya mamayahon, kay panahon niya ni, adlaw ni sa tumuhay ng Diyos. Ako siya pasalamatan. Because for all you've done, for all it's done, ako siyang mamayahon. Kasi ang akong maluluwas. Remember? Sing!
here, moving in our midst. You are here, Lord God. Handang umutabang sa mga. Handang uday niya sa mga. Salamat, Ginoo, sa mga pagkagamahan ng amahan. Sumatagusakan na mo. Sa pagkagamahan ni mo, Lord God. Tulad nila yung pelikon. You are here, moving in our midst. I worship you. You are here, working this place. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. Yes, I worship you. You are here, working in this place. And I worship you. Come on, church. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every nagsimba di ako nagbayad di ako ikaw sumbaw kami pinaka tuwing ka Lord God pinaka hanggang bago sa mga paglaban Lord God sa problema man Lord God sa pagkakanaon Lord God ako kayo mayamang simbaw ay ko po hindi ang mahal yes you are here I worship you. I worship you. You are here. I worship you.
sa matag sa anak ko. Kung saan ako siya gidawat sa atong First Presidio, inana ko ang iyang gusto ipaabot sa tuwa. Ang mahimot ang puti diya kaniya, mahimot ang focus diya kaniya. Wala tayo lang ikinabuhi kundi siya lang. Kaya siya lang ang makakatan, makakahapos ka na. Ikaw lang ang
mo pagkagamhanan man sa matag usa ka namo Ginoo. Pinadula mo ang bisig klase mo na ang kalag espiritu kinabuhi mo. Kay Lord, nasayod ka, nagtanaw ka, karong adlaw sa matag usa ka namo. Kung saan mo muna kaproblemahan, among gimay diya kanimo, among ilipay diya kanimo kay nasayod ni. Ikaw ang makahatag sa tanan. Ikaw ang makahil sa tanan ng kaya. Dako ka namong kalipay sa mong kasing-kasing Ginoo. Dako kang kabuhatan sa mong kasing-kasing kinabuhi, Lord. Ay kung wala ka, Lord, wala po may mabuhat, wala po may paugon na Ginoo, wala po may simbahon, kundi nagpasalamat ni Lord God. Kay naakabuhi sa mong kasing-kasing, Lord. Buhi na nagliyong samtang na ako nila sa kalibutan, Lord. Buhi mo di mo ang pulong na mo'y nagapahinumdum ka na mo, Lord God. Nagapahinumdum ka na mo kung saan kadako ang imong gugma sa matagusa ka na mo. Kung saan kadakong pagkabuhatan ang imong pagkabuhat, imong pagkamatay diha sa to sa Kalbaryo, Lord God. Dako ni kabuhatan sa matagusa ka na mo. Nga mo kang idawat isip ng manluluwas sa matagusa ka na mo, Ginoo. Kung wala ko na itabo, Ginoo, nasayod mo yan na Lord at pinapalaglag kita na. Pero tungod si mo ang dakong gugma, tungod si mo ang dakong gugma sa matagusa ka na mo, Ginoo, walay laing makabuhat niya na Lord. Ikaw lang nag-iisang Diyos amoy makaluwas sa mo, Lord God. Sa Lord, kulang pa ang magpasalamat, Lord God. Pero ako kang daikun, mayaw, Lord God. Sa mong kabuhatan, sa mong ibuhat sa matagusa ka na mo, Lord. For the power of the witness, sa mong pagkimayan, sa matagusa ka na mo. Hindi akong ginasalig, sa dumong maya, Lord God, yung kanimo. Kinabalik na kong dumong maya lang sa katilan, ako sa Iso Cristo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Lampakan ako po yung Diyos kung sa ito sa maayo. So, karot, salamat sa matagusa ka na to kay sa pagkinabuhi na to, hindi yun maiwasan niya natay ginaatubang sa itong trabaho man, sa ito ang module sa matag bata na usahay sa akong experience sa akong anak na dili dyan may iwasan nga problema ka sa module kay syempre lahi naman dyan nang sa eskwelahan ka o sa inyo ang balay ang trato sa imo ang bata nimo is feel nimo ba nga mas mugara ang bata kung nasa balay kaya syempre nagsalig lang man ang bata may ginikanan rin mo tudlo. So maupod na ito ang usahay mabantayan sa module or sa ito magkinabuhi nga magsalig ang bata nga nakakadiha nahiradyot ng teacher nga nasa eskwelahan, di ba? Kay mas kuan ka ba? Lahi mo gud ang mga matubang yung mga classmates kung pagtuon mo kisa sa balay. Di ba? Kung sa man ang atuang kinabuhi karon, atubang karon, dito mabala ka na. Kay naa siya. So andam na bata maminaw sa atong pulong at sa pulong sa Dios. Aron pakauno na sa datong kalan, dili lang sa pagsimba diya kaniya. Amen ba? So karon ginahatag na po ang panahon sa tuwang sa magdala niini nga mo si Brother Ivan Bibi. Kaya maayong buntag, so maayong Domingo sa tuwan tanan. So maayong
maayong adlaw no. O pila lang ta kabuok karon? 2, 4, 6, 8, 9, 10. 12 lang ta kabuok karon. So wala ta kabalo sa uban kasi apil nila walay panimbahon, di ba? So ang giingon sa gobyerno 18 to 65 ano? 65 years old lang ang allowed sa mga lokal na iglesia karon. Pero ang uban mga 40, 30 na damay man siguro. So 12 lang ta kabuok no, pero tubangan sa Dios daghan na di ba? Tungod kay ang pulong sa Dios nagingon nga tulo or duha mag-isgot sa iyang mga pulong siya naa sa tuwang kaliwala. So karon mga igsoon na moadto ta sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. So ginamyo na po ang matag usang piyong sa nato itong mga mata no. Tungod kay nasayod ta sa tumakaalam kaning limitado lang. Dili na to kaya sabto nang iyang mga pulong kung wala ang tapang sa Ginoo, kung wala ang wisdom ang kaalam nga yatag sa Dios sa tuwa karon. So piyong nato itong mga mataw, muduol ta sa Dios karon pagpasabot siya ang mga pulong kanatong tanan karon kabuntag. Dalay ko nga Dios, Lord, kami nagaduol diya kanimo. Uban ang among mga mapausanon nga mga kinabuhi Ginoong Dios. Lord, nasayod ka Ginoong Dios sa mga limitasyon sa among mga kinabuhi. Nasayod ka Ginoong Dios kung asa lang putok ang amuang kaalam Ginoong Dios ug kahibalo. Usa Ginoong Dios ang imong mga pulong na dili kaya sabton sa tawhanon nga pagsabot kundi sa imong kaalam Ginoong Dios ni mangyatag kanamo karon. Lord, kanamo ginaduol ya kanimo nga ikaw magapasabot kanamo Ginoong Dios sa imong mga pulong nga mao kini ang pagkaon sa imong spiritual na bahin aron ang amuang spiritual mabusog ug magtubo kini Ginoong Dios ug magamit para sa imong kamayaan Ginoo. Lord, tabangin ni nga sa imong pagkaon ni imong mga pulong kini mausap sa among mga una-una ug matulon sa among mga kasing-kasing Ginoong Dios ug makita sa mga tawo nga nasa among palibot nga si Kristo ang nanginabuhi sa mga Ginoong Dios ug dili na kami. Tungod kay kami Lord patay na ug si Kristo na ang nakinabuhi sa among mga kinabuhi Lord. Lord, tabangin mi sa pagsabot sa imong mga pulong. Kining tanan Ginoong Dios among ginasalig sa ngalan si imong bugtong anak nga mao si Jesus. Amen. So sa makausa maayong buntag, maayong adlaw sa tuwa tanan. So ang pulong sa Dios usa na ni siya ka kung sa kung tawhanon pa kay habit na nato di ba? Sample habit na nato ang mukhaon. Dapat inganaon po nato ang ato ang spiritual na bahid tungod kay lain po o ato ang physical baskog kayo nya ato ang spiritual malnourished na, di ba? Tungod kay wala nato ginatiman og pagkaon nato ang spiritual na bahid o mga espirituhan nga mga pagkaon nga mao pulong sa Dios. Mao tong giingon sa Mateo chapter 4 verse 4 nga ang tao dili mabuhi sa material lamang ang mga pagkaon kundi sa pulong usab sa Dios. Kato nga time kay si Jesus Christ gikuan siya gitintal siya sa yawa. Nya si Jesus Christ kay Ginoo siya pero nagkatawang tao, 100% Dios, 100% tao. So tungod kay nagkatawang tao siya ma-feel yun niya kung sa'yo masinabi sa tao, kapuyon, gutomon, di ba? Kato nga time gutom kayo si Jesus Christ. Nya gitintal siya sa yawa, gina siya. Di ba? Anak ka sa Dios, gamhanan ka, kanang bato buhatan nagpan. Kaya kay tubuhaton ni Jesus Christ tungod kay powerful kayo siya, di ba? Pero unsa iyang tubag sa yawa, gina niya. Ang tao dili mabuhi sa material lamang ang mga butak, kundi sa matag pulong usab sa Dios. Nga mao atong mga pagtun-an karon ang pulong sa Dios. Karon ato ang tun-an karon mga igsoon, related siya sa atong panahon karon, di ba? Panahon na to karon kay labi na sa tuwang panahon karon grabe yung mga problema, grabe yung mga pagsulay, mga kasakit, di ba? Grabe jud yung mga problema tungod sa pandemya, krisis. Mga na siya, di ba? Krisis. Aside sa itong kinabuhi mga igsoon, makaingon ta, di ba nga, naabang Ginoo sa tuwang kinabuhi, naaba siya sa tuwang kiliran, di ba? Makapangutan na ta, sahay. Asahay pa gani, makatubag ta, wala man
ipa-remind sa tuwang tanan nga luyo sa mga pagsulay, luyo sa mga kasakit nga tuwang yatubang karon. Gusto niya ipa-remind sa tuwa nga siya naara sa tuwang kiliran o balaktan niya bibiyaan, di ba? So mao na ang atuang pagahisgutan karon. God is on our side. Nga makita sa ikaduhang Timoteo chapter 4 verse 17. So kung karon si mo ang kinabuhi mga igsuon, kung nasi mo una-unaw kasing-kasing karon nga wala ang Dios si mo ang kiliran, karon ginaparimayin ta sa Dios nga siya naa sa tuwang kiliran. Ug mao ato ang tun-an karon ang mga pamatuod nga ang Dios nasa tuwang kiliran. So ato ang pagbabasahon kung na may mga Biblia, pwede nyo abrihan o napo diri sa tuwang screen. 2 Timothy chapter 4 verse 17. Apan ang Ginoo miunong kanako. So kaning nay mga slash mga kuan sila lang dash mo na siya tuwang hatagan og mga pagtagad karon. Apan ang Ginoo miunong kanako o mihatag kanako kusog. Aron ni kasangyaw ko ang tibok mensahe ngadto sa mga dili Hudyo o kiluwas ako gikan sa bakba sa leon. So isa ka bersikulo mga igsoon nakita nato nga ang Dios naguban sa kinabuhi ni Apostol Pablo, di ba? Sa tanan nga gibuhat ni Apostol Pablo siyang kinabuhi para sa Dios, si Apostol Pablo namingon, ang Ginoo miunong kanako, mihatag kanako kusog o kiluwas ako gikan sa bakba sa leon. So mao ni mga pamatuod nga ang Dios naara sa tuwang kiliran, luyo sa mga problema nga tuwang giatubang karon mga igsoon. Karon mga igsoon, una na itong hatagad o pagtagad, ang kaning, ang Ginoo miunong kanato. So, kasabot pa sa tanan sa miunong, diba, miunong kaning sample sa mag-best friend, bitaw, kanang dili din mag-iyaay ba? Pero kaming tulog o, digin mag-iyaanay ba? Diba? Yan, mao na ang miunong, kanang dili ka niya talikdan, dili ka niya biyaan. Diba? Ang ingon diri ang Ginoo miunong kanako, diba? Ng Exodus. So, nato'y pagbabasahon, makita sa Hebreo chapter 13 verse 5. So, ato ang pagbabasahon, ayaw higugma ang salapi. Kinahanglang makontento kamo sa unsay ana kaninyo, kay nag-ingon ang Dios, mo ni pala kanindot. Pili ko gayud kamo biyaan o talikdan, di ba? Ingon diri mga igsoon sa Hebreo chapter 13 verse 5, na kung unsa man ang mga problema nga imong ginahuna karon, kung unsa man ang mga pagsulay, mga kaguol, kung unsa man kaguol nga imong ginahuna karon, ug abi nimo wala ang Dios imo ang kiliran. Karon mga igsoon, ginapa-remind ka sa Hebreo chapter 13 verse 5. Ingon diri, dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. So usa ni sa mga saad sa Dios sa tong kinabuhi, di ba? Ginapa-remind sa Dios kanato karon mga igsoon nga dili ta niya biyaan o talikdan. Sa imo ang kinabuhi karon kung naa may tawo nga giisip nimo nga mao ni mo ang katabang, dili gid ko niya biyaan, dili gid ko niya talikdan. Unya napakyas, di ba? Biyaan ka, gitalikdan ka tungod sa kalisod. Karon ipa-remind sa Dios sa tuwa nga walay lain na maguban sa tuwa kanunay, kundi ang Dios. Ingon diri, dili ko gayud kamo biyaan o talikdan, mga igsoon. Mao ang giingon sa Dios sa tuwa. O promise na sa Ginoo sa tuwa. Kung nauna nimo karon nga wala na ka, alone na ka, di ba? Karon ginapa-remind ta sa Dios nga naara siya sa tuwang kiliran, dili ka niya talikdan. Kung napa ko'y pagbabasahon isa, Deuteronomy chapter 31 verse 6, ingon diri mga igsoon, pagmalig-on kamo o pagmaisugon. Ayaw ninyo sila kahadloki, kayo banan kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Dili kamo niya pakiyason ug biyan. Murag mao ning verse ni Joshua kaniya. Paborito kay ni Brother Joshua nga verse, di ba? Tungod kay sa panahon nato karon, grabe jud ang mga pagsulay, di ba? Ano sa ginagsugod ang kuan? 2020, di ba? Sa China 2019 pa to. So, dili nakasulod diri 2020. Grabe na mga pagsulay, mga kaguol, mga kalisod, di ba? Pero ang giingon diri sa verse 6, Deuteronomy chapter 31, pagmalig-on kamo o pagmaisugon, nganuman
Ayaw ninyo sila kadloki kay ubanan kamo sa Ginoo nga inyong Dios, di ba? Ang ingon sa Dios, ayaw ninyo sila. Kaning word na sila dili ni mga kuha na mga isip na tong kalaban na to, di ba? Ng mga tao. Ang sila nga word kaning mga pagsulay, mga kaguol, mga kasakit, mga kalisod, di ba? Mao nang giingon diri nga ayaw ninyo sila kahadloki. Kay ubanan kamo sa Ginoo nga inyong Dios, dili kamo pakyason o biyaan. Nindot kayo mga igsoon, ginaparemind ka sa Dios karon nga dili kita niya pakyason o biyaan. Dili kita niya talikdan, di ba? Kung sa imo ang kinabuhi karon mga igsoon, lamang ka sa mga kalisod, mga kaguol, ginaparemind ka sa Dios karon, ginadasig ka nga gignan kaniya. Ang Ginoo mismo nagingon sa tuwa karon, karong adlaw, karong orasa, ayaw ninyo sila kahadloki. Diba? Kung sa imong una-una karon, bukod na kayo, murag wala na kalinaw, murag down na kay ka, niya na sa imong una-una o kasi karon ikaw na ginusara, wala kay katabang. Deuteronomy chapter 31 verse 6. Pag malikod kamo o pag may sugod, ayaw ninyo sila kahadloki. Kay ubanan kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Dili kamo niya pakyason o biyaan. Mao nang promise sa Ginoo sa tuwa mga igsoon. Kung mao nang gusto niya iparemind sa tuwang una-una o kasing-kasing karon nga ang Ginoo miunong kanato. Dili ta niya biyaan, dili ta niya pakyason, dili ta niya talikdan. Tungod kay ang atuang Dios mga igsoon, dili siya pareha sa tawo nga mobiya. Diba? Ang Dios nato, dili siya kabalo mobiya. Dili siya kabalo mopakya sa iyang mga sahad sa itong kinabuhi. Diba? So, kung unsa man ang mga problema nato karon, okay lang kay ang Dios nasa tuwang kiliran. Diba? Nasa man ang mga kalisod sa tuwang kinabuhi karon. So, sunod na to hatagan og pagtagad mga igsoon ang kaning pulong nga mihatag kanato kusog. So, ang Ginoo mihatag kanato kusog. So, sa sugod pa lang ang root word, di ba, kay ang Ginoo, di ba? So, sa ang Ginoo mihatag kanato kusog. Mao ang iyang mga iyang connected nga mga word, di ba? So, ang root word ang Ginoo. Iyang sumpay niya nga word kani mihatag kanato kusog. So, natay pagabasahon makita sa Isaiah chapter 41 verse 13. So, naagya po nila. Makita ba? O gamay ra kayo? Okay ra? Kay ako ang Ginoo. Dili ako ang Ginoo. Kay ako ang Ginoo nga imong Dios. Maoy naglig-on kanimo. Ayaw kahadlok kay tabangan ko ikaw. So, gingon dire nga ang Ginoo nga imong Dios. So, kung kinsa man na imong giilang nga Ginoo nga imong Dios, kung matuod man ang Dios, unaw-naa ang giingon, ayaw ka hadlok, kay tabangan ka. Tabangan ta sa Dios karon mga igsoon. Sa mga pagsulay, sa mga discouragement sa itong kinabuhi, diba? Naiusahay nga maluya ta, kaning muratag pamilya nga to, wala tay kusog, diba? Tungod sa pagkuhan sa kalibutan sa tuwa, tungod sa pag-attack sa kalibutan sa tuwa, diba? Ang giingon sa Dios, atagan ta niya og kusog. Spiritual man na o physical na bahin. Tungod kay ang atuang Dios, pag muhatag siya sa usa ka tawo, package din na siya kompleto. Di ba? Dili na siya ingon nga partial. Physical lang sa ang yatag sa nakusimo nga kusog, di ba? Dili siya para sa tawo nga partial ang paghatag. Kundi ang paghatag sa Ginoo kusog, kompleto na siya. Physical nga kusog o spiritual nga kusog, di ba? O na ang atuang Dios, dili siya pareha sa tao. Tabangan ta sa Ginoo, mo ang iyang giingon sa tuwa, di ba? So kung nasi mo una karon nga daog kay ka nga walay minaw nimo nagluya jud ka og maayo, di ba? Tungod sa mga pag-attack sa kalibutan sa tuwa, ginaparemind ta sa Ginoo karon nga tagan ta niya og puso. Tagan ta niya og strength, di ba? So napatoy isa ka verse nga yatag about aning
Ngatag ka nato kusog. Paborito kay na ko ni siya nga verse. Murag mao gini siya kuang tinatatak nga kuan. Mao ni siya nga kuang ginapanghawiran na bersikulo. Makita sa Filipos chapter 4 verse 13. So murag pamilyar naman ni sa tuwa di ba nga bersikulo. Hindi ka ingon diri mga igsoon, may kalikon ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Nindot kay ni sa English kay nagaingon dito nga kuan. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength, diba? So kaila mo kang kuan katong sikat bitaw mga basketball player. Kung iya sapatos pa kay naay Philippians 4:13. Diba? Oh. So kato siya mao po yang ginapanghawiran nga bersikulo. Ano man kay giingon diri nga kung una-una na to na mga butang nga dili na to kaya buhaton tungod kay limitado lang ato ang mga pusog, di ba? Ang giingon diri, may kalikon ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanato ni Kristo. Kung unsa man ang mga pagsulay, mga discouragement, mga kalisod, mga kaguol nganing atak sa tuwa karon, ang giingon diri, may kalikon kita sa dili na to likayan ang mga problema, di ba? Asay dili kaya na to likay niya tungod kay dili kaya, di ba? Pero ang giingon diri, sa kubag mo na to ang mga problema, mga kaguol, mga pagsulay, mga discouragement. Ato bangon, dili na to iwasan. Tungod kay giingon diri, nakaya na to na sa kubangon tungod sa usog nga gihatag ni Kristo sa tuwa, di ba? Kung ato na siyang likayan ang mga problema, mga discouragement nga moatak sa tuwa, dili na to makita ang gahom sa Dios sa tuwang kinabuhi, di ba? Dili mapakita sa Ginoo ang iyahang pagka-powerful sa tuwang kinabuhi. Nga kaya ta niya tabangan sa mga pagsulay nga moatak sa tuwang kinabuhi, di ba? Dili mapakita sa Ginoo ang iyahang pagka-powerful. Kung kita mismo, dili na to atubangon ang mga pagsulay nga moabot sa tuwang kinabuhi. So, sa mga problema nga niabot si Muha, atubangan na. Tungod kay ang Dios, muhatag kanatog gahom, muhatag kanatog kusog sa pagsagubang, sa pagatubang niya na, sa paglampas niya ng mga pagsulaya, mga discouragement sa tuwang kinabuhi. So, sunod mga igsoon, nataga na itong pagtagad, ang kaning pulong nga, luwason kita gikan sa bakba sa leyon. So, anong nakaingon mong kaiban nga wani nga konektado gyud kun nato sa panahon karon nga wala may mga leyon nga maglakaw-lakaw din sa kalsada, di man may motukod sa tuwa nga leyon, di ba? So, hataga na to pagtagad kung unsa ba ni ginapasabot sa Ginoo nga bakba sa leyon. So, basahon na to ang Isaiah chapter 12 verse 2. Ingon diri mga igsoon, ang Dios maoy nagluwas kanako. Usa mo salig ako kaniya og dili mahadlok. Kaya ang Ginoong Dios mao may akong kusog ug panalipod, ug siya ang akong manluluwas. So gingon diri mga igsoon, ang kaning bakba sa leyon mga igsoon, dili ni siya literal nga kaning bakba jud sa layon nga mo tukog jud si mo, di ba? Giisip na to ang bakba sa leyon mga igsoon mao ang mga problema, mga pagsulay, mga kaguol, mga kasakit. Iisip na to na nga bakba sa leyon. Kung mas kinutsang urasa, pwede tang matukog yan ng mga problema. Diba? Pwede tang madala. Kung ang atuang una-una o kasing-kasing nakafocus na niya ng mga problema, mga pagsulay, mga kaguol, mga kasakit. Kung ma-focus na itong una-una o kasing-kasing niya, buti pa sa po, natukog na ta sa bakba sa leyon. Tungod yung bakba sa leyon, mauna siya ang ginapasabot. Mga pagsulay, mga kalisod, mga problema nga moabot si mga kinabuhi. Pero ang ingon din mga igsoon nga, gikan niya ng bakba sa leyon nga nasa imong atubangan karon nga mao imong mga problema, luwason ta sa Ginoo, gikan niya na. Diba? Ang Ginoo na to, kung giluwas ta niya spiritually, kung atuang physical, naabot sa endangered, diba? Kung naabot sa dangerous nga sitwasyon, luwason niya punta sa Ginoo niya na. Diba? Tungod kay ang Dios, di siya mutugot nga ang iyang mga anak
kuan di ba makalisod, kuan kani defeat sa mga kalisod di ba. Example, di ba kanang may mga anak para si Joshua. Sugot pa ka ba nga imong anak okay ra ba si mo nga makuan madala sa mga kalisod, sa mga problema di ba dili. So yung anak ang Dios, dili mutugot ang Dios niya ngiyang mga anak basta-basta na lang mapildi, di ba? Patagan ta niya busog luwason ta sa Ginoo gikan niya ng mga problema nga nasa tong atubangan karon. So hatagan po nato pagtagad mga igsoon ng kaning Daniel chapter 6 verse 22. So mao na ni siya ang literal nga pakpa jud sa leon. Kabalo mo sa story ni Daniel katong igala ni Meshach sa Shadrach ug Abednego. Katong gilabay siya sa leon. Kamu daw sa sitwasyon niya to, di ba? Ilapay mo sa leon, sakay mo ang Mateo. Di ba? So, mao na ni siya ang literal jud na bakpa sa leon. Ato ang magabasahon. Ang Dios mao'y nagpadala og anghel aron pagtakom sa bakpa sa mga leon. Pusa wala ako nila tukpa, kay wala man ako'y taotang nahimo sa iyang atubangan o kanimo sa. Kanay si Daniel mga igsoon katong dili ni katong Amerikano nga kauban na to katong Daniel nga Bible character ni siya. Ang iyang story kay tungod sa iyang pagtuo sa Ginoo, gilabay siya sa mga leon. Ang mga leon diya ray dagko kung sa tao, di ba? Nya murag kaya isa ka pakan, murag bali dili sa mga. So katong nga time si Daniel gilabay siya sa mga leon. Nya imbis si Daniel nga maguol mas dako ang iyang pagtuo, di ba? Mas dako ang iyang pagtuo sa Ginoo. Sa tuwa karon mga igsoon sa tong kinabuhi, sama ta kang Daniel. Naata karon sa atubangan sa bakpa sa leon, di ba? Pero dili literal na leon yun, nga tong animals, di ba? Baba sa leon katong mga problema, mga kalisod, sa imong kinabuhi karon, nga ginaatak ka. Pero gusto sa Dios mga igsoon, nga imo na to ehemplo si Daniel. Kaya imbis mag-uul siya, liduol siya sa Ginoo. O wala niya una-una tong mga leon nga na siyang palibot. Nga nagtuyok na siyang palibot, ug andam na siya kaunon. Wala niya to giuna-una. Unsa ang giuna-una? Giuna-una niya ang Ginoo nga mao'y muluwas siya. Mao'y mo protekta siya. Mao'y mo patakom sa bakpa sa leon nga dili siya tukpon. Mga igsoon, karon nga panahon, naagit ta tubangan sa bakpa sa leon. O kung giunsa pagluwas si Daniel sa Ginoo, nga naon pud ta pagluwas sa Dios, di ba? Mga igsoon. Parehas gihapon kang Apostol Pablo nga naa siya sa atubangan sa bakpa sa leon. Pero dili parehas kang Daniel nga literal jud na bakpa sa leon. Ang kang Apostol Pablo mga atak sa tao siya tungod sa iyang pagpanginabuhi bilang magtuturo. Sila ang panahon mga igsoon, lisod kayo lisod kayo kung aduna kay pagtuo sa Ginoo. Diba kay ang gobyerno jud mismo ang mupatay si mga. Diba? Sila ang panahon. Pero karon gawas nun ta nga musimba, gawas nun ta nga ipakita na to ang atuhan ako nga pagtuo sa tuwang buhi nga Dios. So mga igsoon, karon ginaparemind ta sa Ginoo. Gusto sa Dios nga itatak sa tong una-una kasing-kasing. Nga kung unsa man ang mga kalisod karon sa imong kinabuhi, kung unsa man ang mga kaguol karon, kung unsa man ang mga kasakit, mga pagsulay karon sa imong kinabuhi, kung una-una nimo karon nga down na ka, hindi na ka, di ba? Kung una nimo karon ikaw ra naginusara. Gusto sa Dios mga igsoon nga ibutang sa imong una-una kasing-kasing ang mga pulong atong nadungog karon. Nga dili ta niya pakyason, dili ta niya kaligtan, dili ta niya biyahan, dili ta niya pasagdan. Atagan ta niya kusog ug luwason ta niya gikan sa mga problema, mga pagsulay nga moabot sa tuwang kinabuhi, di ba? So gusto sa Dios mga igsoon nga ato jud ang ibutang sa tong una-una kasing-kasing. Napay isa ka sayings dito Japon makita sa Facebook. So lain pa ka JC niya. So nindot kini nga sayings giingon dito di ba nga kuan. God gives the greatest battle to the strongest soldier.
So kung sa imo ang kinabuhi karon mga igsoon, kung imo ang kinabuhi karon, puno kayo og mga pagsulay, puno kayo og mga kasakit, mga karuhoy, mga problema, una-una ihatag na sa Ginoo sa imo tungod kay isa ka sa pinakakusgan na sundalo sa Ginoo, di ba? Una-una mga igsoon nga dili muhatag ang Dios og pagsulay og problema sa imo kung dili nimo kaya, di ba? Dili na ihatag sa Ginoo sa imo kung dili nimo kaya. Ang gingon sa Ginoo, God gives the greatest battle. Ang pinaka lisod na away sa iyang pinakakusgan ng mga sundalo. Di ba? Kung si mong una-una karon, kung si mo ang kinabuhi karon, puno kayo og mga kanang makapadaw na gid si mo maayo. Pero na si mong una-una kasing-kasing ang Ginoo, mo'y mutabang si mo nagapasabot nga isa ka sa mga kusgan na sundalo ni Kristo. So bilang pagtapos mga igsoon, nga tuwa ang Dios gamahanan o kaya niya buhaton ng tanan. Maaring sa imo ang problema karon dagko, kaya kay na anahon na sa Ginoo mawala na, di ba? Pero gusto sa Dios nga diha sa mga problema, diha ka magtubo o diha ka makatugon na musalig ug takog sa Ginoo. So mao to mga igsoon, ang gusto nga sa Dios nga ipa-remind sa tuwa, nga ibutang sa tong una-una ug kasing-kasing karon. Ipiyong nato to mga mata mga igsoon, nagatuwa ang pasalamatan, ang pulong sa Dios na mao'y nagpusok sa tuwa espiritual na bahin. Dalay ko no mahigugmaan ng mga Dios. Lord, salamat kayo sa imong mga pulong na nagpahinumdum ka na mo Ginoong Diyos nga sa muang ginaatubang karon nga mga problema, mga kalisod, mga kasakit, mga pagsulay. Salamat Ginoong Diyos nga ikaw nagpa-remind ka na mo nga dili day minimo biyaan Ginoong Diyos, dili day minimo pakyaso. Sometimes Ginoong Diyos makauna-una mi kung naaba ka sa muang kiliran, tungod kay dili na mo makita ang imuang pagtabang kanamo. Apan nasayod mi Lord nga ikaw ang naara sa mong kiliran kung ano na kay laing plano Ginoong Diyos. Kung moabot ang time nga di na mo makita nga ikaw naglihok gay sa muang kinabuhi. Wala day minimo biyaan o wala minimo kalikdan o wala minimo ipasagdan Ginoong Diyos. Salamat Lord sa mga problema nga mo ang yatubang karon, nga giisip na mo nga mga pakpa sa leyon, ug andam nga tugpuling, ug andam nga madalang ni Ginoong Diyos. Salamat Lord nga imong giluwas gikan niya na Ginoong Diyos. Nakita na mo Lord ang imong akong gahom sa pagluwas Ginoong Diyos, sa spiritual man o sa physical Ginoong Diyos. Salamat Lord nga ikaw nagahatag ka na mo kusog sa panahon nga kami nagluya Ginoong Diyos. Sa panahon nga nagluya mi tungod sa mga kalisod, tungod sa mga problema, tungod sa mga pagsulay, tungod sa mga kaguhod. Salamat Lord nga pinaagi niya ng mga pagsulaya, pinaagi niya ng mga problemahan Ginoong Diyos, mapakita nimo kanamo nga wala minimo gibiyahan, yatagan minimo kusog, ug andam ka sa pagluwas kanamo Ginoong Diyos gikan sa mga kalisod, gikan sa mga problema nga among yatubang karon. Lord, tugutan ka namo Ginoong Diyos kung sa may plano nimo sa mga kinabuhi. Tungod kinasayod mi Lord nga wala kay daotang plano sa mong kinabuhi. Kung ang imong plano Ginoong Diyos mas labaw kaysa sa mong mga plano. Busa Lord manginabuhi mi nga uyon si mong kabubuton. Tungod kay kami Lord patay na ug dili na kami ang nanginabuhi. Dili na kami ang nabuhi kining kalibutan na kundi si Kristo na Ginoong Diyos nga may naghatag ka na mong kinabuhi nga walay katapusan. Lord, salamat kining tanan sa imo ang pagpasabot sa imo ang mga pulong kanamo Ginoong Diyos. Ug amo kining daladalaon sa pagpanglakaw namo nining kalibutan na nga makita sa tanang tawo Ginoong Diyos nga isami sa mga kusgan imo nga mga sundalo nga dili basta-basta matarog sa mga pagsulay nga imong ihatag kanamo Ginoong Diyos. Lord, kini tanan namong ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. So, plakpakan na itong buhay nga Diyos. O, kagyan salamat, mayong utog ang ibalik sa tuwa kay Jesus.
Amen. Daghang salamat sa pulong sa Dios nga atong natun-an karon. Parito ginaparemind ta nga God is on our side. Diba? So, daghang salamat ni Ana. So, tinuod yun na kay ang tao mura kinabuhi, part na sa kinabuhi sa tao ang mga challenges, problem, di ba? Pero ginaparemind sa tuwa na God is on our side. Kaya nga naman, bata pa lang ka na natay challenge, bisan pagkatong baby bata, na natay challenge na to. Pagtuon o lakaw, di ba? Madamag pang uban gani, o di ba? Aba nagkada ko, eskwela, challenge na, pero nakapasay, grade 1 na, grade 2, grade 3, grade 4, ang uban, nakaundang man, pero tingala ka, nakatrabaho, gihapon. Di ba? Nabuhi, gihapon nandun karon. Samot na karong pandemic, nakaingon ang uban na, so, maning pandemic, di nakakatrabaho, di na sa tamang nagpagkaon, pero ang nakita na to na, sunod karon nakakaon ng gihapon ta, di ba? Nakabuhi lang gihapon ta, di ba? Isa na, kaya nga naman, di na to makita tayo dito sa pulong na God is on our side. So, daghang salamat sa pulong sa Dios nga nagaparemind nato ni Ana. O daghang salamat po bisan taman sa nagdala sa mensahe karon nga si Igso na Ivan Divino. Ug karon mga Igso, di na kita maglangan, mato na kita sa paghinumdum sa gibuhat ni Christ sa krus sa Kalbaryo mo ang Lord Supper. O bago kita mato sa tong Lord Supper, mato sa pag-awit o sa kaawit atong awiton ang At the Cross. You know
Okay, mutag tanan. Anak ko i-share karong buntaga. Kini ang mabasa sa unang Korinto chapter 11 verse 23 to 32. 23. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong itudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian nikuha sa pan. Verse 24. Unya, nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan ug mingon. Mao kini ang akong lawas alang kaninyo. Buhata kini aron maghandom kanako. Verse 25. Human sa panihapon, ikuha niya ang kupa ug mingon. Mao kini ang kupa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Verse 26. Kaysa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo gikan nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Verse 27. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo uminom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili tapos nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Verse 28. Busa kinahanglan ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug moinom gikan sa iyang kupa. Verse 29. Kay kung dili nato ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan o kiniginom gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Verse 30. Mao'y hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton ug nagmaluyaon ug daghan ang nangamatay. Verse 31. Apan kung susihon una nato ang atong kaugalingon, dili kita niya silutan. Last verse. Apan kung silutan kita sa Ginoo, dili ini mao'y pagpanton lamang kanato aron dili kita mahiapil inigsilot niya sa kalibutan. Kaya ito ang pasalamatan ng tinapay. So nadungog na to dito sa 1 Corinthians chapter 11, 23 to 32 nga ang tinapay mao ni siya ang nagasimbolo sa lawas ni Jesus. So ang saro mao ni siya ang simbolo sa iyang dugo. So before nato ni siya pagsaluhan ato sa pasalamatan, so gitiyong nato to mga mata. Dalain ko nga Dios, Lord, kami nagapasalamat tungod sa imo ang akong gugma, akong kaluoy sa mong magkinabuhi. Lord, tungod niya na imo ang gibati kanamo, nakaluoy o pagigugma Ginoong Dios. Imong ipadala Lord ang imo ang anak
nga mao si Kristo Jesus nga mong giila nga Ginoo manluluwas sa mga kinabuhi. Lord, salamat nining tinapay nga mao kini ang nagsimbolo sa iyang lawas nga mao'y nag-antos, mao'y gilansang dito sa krus sa Kalbaryo, mao'y namatay, ug mao'y nasakitan Ginoong Dios. Lord, kami dapat ang ilansang dito sa krus tungod kay kami ang makasasala. Apan Lord, tungod sa imong dakong gugma, imong gipadala mo ang anak nga mao'y nag-angkon sa tanan namong sala Ginoong Dios ug siya ang namatay dito sa krus sa Kalbaryo. Salamat nining tinapay Lord nga mao kini ang nagsimbolo siyang lawas nga mao'y nakahatag kanamong kinabuhi nga walay katapusan ug mao'y naghatag kanamong kaluwasan Ginoong Dios. Lord, kini tanan among ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Iyan ang mga mata na po na ito ng saro. May mga mga mahan kami doon na kami mo nalagi sa pagpasalamat po God tungod sa pagpatuloy sa mong dugo sa oras sa Kalbaryo. Kumuha namin gihugasan din mo sa Lord God. Tapos ka sa pagbuhat niya kay ikaw ang Tuhanang Diyos, Tuhanang maluluwas na mo'y nagluwas sa mga Lord God. Sa Lord, salamat din mga usa sa paghugas ni mga Lord God. Ini na simbolo sa mga dugo ang mga nabitan sa matagasakan namin. Kinakang po sa kasalamatan, Panginoon Jesus ang Diyos.
Amen. At karon mga igsoon, mato kita sa atong mga announcement. So, mana itong mga announcement, makita tayo sa tubangan, sa screen. Morning prayer, Monday, Wednesday, at Friday. So, every Monday, Merkules o Biyernes na tayo morning prayer. So, magsugod 5:30 sa buntag. So, welcome ang matag-usa nga matambong ni ini. Bago tamo ato sa itong mga pagkabuhaton, trabaho, sa mga itong buhaton, welcome ta na matambong sa itong morning prayer. Sunod na po tayo ginatawag ang prayer meeting. Every Wednesday ni siya sa hapon, 4:30 p.m. Dili lang gihapon. So welcome gihapon ang matag-usa na matambong diri Kung na may gusto na ipag-ampo, welcome mo matambong sa ang prayer meeting. Sunod atong Sunday service, magsugod alas 10 sa buntag. So welcome gihapon ang matag-usa na matambong ni ini. So ngayon sa gobyerno, ang pwede magawas 18 to 65. So 18 pila dili pwede makagawa, so 65 pataas dili pwede. So atong mga pwede, so welcome ta na matapong sa ato ang Sunday service. O kunyang alauna natay ginatawag po og youth fellowship. So ang atong mga batanon na may kailan ng batanon, silingan, pariente, mga batanon, welcome tang matambong kunyang alauna sa ato ang youth fellowship. So na o matumuta sa pang special announcement. So atong offering, so sa atong offering, kung ato gusto na ihalat sa atong buhi na Dios, na nandito ang atong offering box dira sa may hagdanan kanang color orange ang taklog. So pwede na ninyo dira itagak ang inyong mga offering. So okay ka dugang na mga announcement. Mag-isip. Mag-isipin. Ay, wala. Oh my God. So, napabay kaduga. Kung wala na, ginamit matagusan na manindog ta. So, bato kita sa atong closing prayer. So, mag-ampo ta. So, kung nato itong ulo, hindi mo nato itong mata. Ginong Diyos, mahigmaon sa tanan, Lord, dagang salamat Ginong Diyos sa fellowship, Lord, sa matag-usa. Karon, salamat po Ginong Diyos, bisan pa man sa iyong mga pulong nga nagatudlo ka namo, nagabadlong, nagadasig ka namo Ginong Diyos, nga din Lord, makapabilin midra sa pagpahimuot kanimo Ginong Diyos. O Lord, salamat po Ginong Diyos, bisan pa man sa mga lawiton, Lord, na makadahig kami diha kanimo Ginoo. Lord, sa mong pagbulag-bulag Ginong Diyos, himuha Lord, na mong kinabuhi Lord, na kanunay Lord na makapahimuot kanimo sa buhat sa sulti o si bisan unsa man namong himuon Ginoo. Lord, kanimo lamang namin ginasalig ang tanan ug ginapasalamatan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa atong pagbulag-bulag mga igsoon, bago kita magbulag-bulag atong awiton atong buhi na Dios, sa atong awiton ang mahal na mahal kita Panginoon. Pagkat sa piling
Ayaw mo to sa